detalye ng mga balita, bagamat panahon ng tag-init. Asahan ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao kasama Palawan. Ngayong Labor Day, bunga ng pinagsamang epekto ng Low Pressure Area o LPA at Intertropical Convergence Zone. Ayon kay Rhea Torres ng Pag-asa, bagamat maliit ang tsansa na maging bagyo ang naturang sama ng panahon na nasa silangan ng Southern Mindanao, nakapaloob ito sa ITCZ na magpapaulan naman sa malaking bahagi ng bansa. Sinabi ni Torres na ang nararanasang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, gayon din sa Palawan, ay magpapatuloy hanggang sa weekend. Sinabi ni Torres na ang nararanasang mga pag-ulan ay asahan din na magdudulot ng mga pagbaha. O nga naman, kasi tunod-tunod na po ito at lumalambot na hong lupa. Delikado na yung sa landslide. Samantala, asahan naman ang mainit at malinsangang panahon sa Luzon ngayong maghapon. Sinabi ni Torres na 21 lugar pa rin ang makararanas ng danger level na heat index ngayong Labor Day, partikular na ang Dagupan City. Diyan po sa Pangasinan, ang damang init ay posibleng umabot ng 47 degrees Celsius. Kahapon na itala rin sa Dagupan ang pinakamataas na heat index na 47 degrees Celsius tulad ng na-record noong Martes. Kasama natin si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po. Good morning sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Tama po kayo sa areas po ng Mindanao, pati na rin po sa Palawan. Makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil po yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. So possible po yung mga katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malalakas ng mga pag-ulan sa, sa areas po ng Palawan at Mindanao ngayong araw. Ganyan din sa may Eastern Samar, possible din po yung mga pag-ulan dala naman ng epekto ng easterlies or ito po yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. So ngayong araw po sa may Palawan, Mindanao, Eastern Samar, magiging maulan po ang panahon. Meanwhile dito po sa Metro Manila at nasa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay patuloy pa rin ang mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon. At kung may mga pagulan man ay mga saglitan lamang po ito ng mga buhos ng ulan dala ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon, kaya malaya pa rin po mga kalayag ang ating mga kababayan ngayong araw. At ayon po sa ating latest na heat index forecast, for today po sa Metro Manila, maaaring maranasan po 39 hanggang 44 degrees Celsius na damang init. At yung pinakamataas naman po sa buong bansa ay posible pong maranasan sa Sangli Point, Cavite, pati na rin po sa Ambulong, Batangas, na maaaring umabot po ng 45 degrees Celsius. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ma'am Rhea, hanggang weekend yung maulang panahon sa Mindanao, no? Yes po, tama Oo. po. So itong Intertropical Convergence Zone, pati po yung easterlies, possible po na magpapaulan sa Visayas, Mindanao particularly. Ano average ng rainfall? Usually po yung mga ganyan na ulan na nasa moderate amount. So hindi naman po siya ganun kalakasan. Pero ang problema po niyan is kung tuloy-tuloy po ba siya. So as much as possible po mag-iingat pa rin po yung kababayan natin. Ayan. Oy, Boracay daw, kumusta daw ang temperatura? For Boracay naman po yung agwat ng temperatura natin, usually nagiging mainit na po. Mainit. No? Although may pagkamakulimlim. Pero usually yung temperatures po natin maabot ng 24 hanggang 32 degrees or 33 degrees Celsius. Baguio? For Baguio naman, usually nasa 8 na medyo may kataasan lang din po ngayon. Nasa 18 hanggang 27 or 26 Ay? degrees Celsius. Mainit na rin. Yes po. Anong oras yan? Mga alas 10? Yes po. Usually yung maximum temperatures po kasi natin nare-record yan mga alas 2 or alas 3 ng hapon. So, yung minimum temperatures naman, nasa madaling araw po yan, alas 4 ng madaling araw, alas 5 ng madaling araw. Okay. Maraming salamat, Ma'am Rhea. Ingat po.